sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Masi, 52 years old na sa ngayon. Nakatira sa Paite, Laguna. Pero dati kaming nakatira noon sa Navotas. Dati ako nangangalakal ng basura sa Navotas. Sa Tampakan na rin kami nakatira ng asawa kong si Jojo noon. Barong-barong lang ang tirahan namin noon. Gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at trapal. Sa tuwing uulan ay parang may paligsahan ng tulo sa loob ng bahay. Pero kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ko iniwan ang lugar na ito. Kasi dito nagsimula ang lahat, kasama ang asawa ko at ang anak naming si Jepoy. Ang anak naming hindi mo akalain na totoo. Papa Dudut, isinilang ang panganay naming anak sa mismong banig sa loob ng barong-barong namin. Wala kaming pambayad ng ospital noon, kaya kinapalang ko na lamang ang mukha ko at tinawag ang komadrona sa kabilang iskinita. Nang lumabas ang sanggol, akala ko'y normal ang lahat. Pero paglapit ko kay Jojo at sinilip ko ang anak namin ay halos mapaatras ako. Ang mukha ng anak ko ay punong-puno ng buhok, makapal at parang balahibo ng unggoy. Hindi lang yon, may dalawang ari ang anak namin, isang pambabae at isang panlalaki. Ang natatandaan ko, ang sabi ng doktor na tumingin noon sa anak ko, ang makakapal na buhok sa katawan niya ay tinatawag na werewolf syndrome. Tungkol naman daw sa dalawang kasarian ng anak namin, ang pagkakatanda ko lamang ay tinatawag daw itong hermaphrodite. Napatingin ako kay Jojo na nanlalambot pero pilit na ngumingiti. Masi, anak pa rin natin yan, hindi ba? Mahina niyang tanong. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kahit ako pa ang ina ng bata ay hindi dahil hindi ko kayang tanggapin, kundi dahil natatakot akong hindi kayanin ng anak ko ang panghuhusga. Pero kahit na ganoon ay nilapit ko ang anak namin sa dibdib ko at mahigpit ko siyang niyakap. Oo, anak pa rin natin siya at walang sino man ang may karapatang manghusga sa kanya. Yun ang sabi ko noon kay Jojo. Ang buong akala ko noon ay hindi tatanggapin ng asawa ko ang anak namin. Pero nagkamali ako dahil eto pa ang unang kumarga sa sanggol at hinagkan pa niya ito. Sa kabilang banda, kahit ako pa noon ang ina ay parang hindi ko kayang tanggapin ang anak ko. Mahal ko ang anak ko pero labis akong nag-aalala sa magiging kinabukasan nito. At saka mahirap lang kami. Paano namin mabubuhay ang anak namin sa mundong alam naming mapanghusga? Masi, nararamdaman kong nahihirapan kang tanggapin ang kalagayan ng anak natin. Pero nakikiusap ako sa iyo na huwag tayong sumuko. Ang sabi ni Jojo sa akin. Hindi ko alam kung bakit tayo binigyan ng ganitong pagsubok ng Diyos. Mahirap na nga tayo tapos lalo pa tayong maghihirap dahil sa anak natin. Ang sabi ko habang puno ng emosyon. Oo, mahirap itong kakaharapin natin.
Pero kung magkasama tayong dalawa ay makakaya natin to. Masi, magpakatatag tayo. Dagdag pa ni Jojo sa akin. Sa puntong yon ay umiyak na ako. Hindi ko mapigilan noon ang matinding emosyon na nararamdaman ko. Ano bang kasalanan natin? Bakit puro kamalasan ang dumarating sa buhay natin? Hysterical kong sabi. Ngunit agad akong inalo ng aking asawa. Huwag nating ituring na malas ang anak natin. Hindi ibibigay ito sa atin ng Diyos kung hindi natin kaya. Malay natin may nakatagong biyaya pala ang nakalaan sa buhay natin pagkatapos nito. Aniya. Samantala pinangalanan namin siya ng Jesus Apolonio dahil para sa amin ay isa siyang bigay ng Diyos sa aming mag-asawa. Naniniwala kami ni Jojo na kahit kakaiba ang itsura ng anak namin ay may dahilan kung bakit siya isinilang sa amin. Sa mga unang taon niya ay hindi namin siya pinalabas. Ayaw naming masaktan siya at ayaw naming pagtawanan siya ng ibang tao. Tuwing may kakatok sa bahay, agad siyang isinisiksik ni Jojo sa ilalim ng kulambo para lamang hindi siya makita. Pero dumating ang araw na hindi na pwedeng itago ni Jojo at maging ako, si Jesus Apolonio o mas kilala sa palayaw niyang Jepoy. Lumalaki siyang matalino, mapagmahal at masayahin. Kaya nang sumapit ang tamang edad ay ipinasok namin siya sa pampublikong paaralan. Doon na nga nagsimula ang totoong laban. Sa unang araw pa lamang ay umuwi si Jepoy na walang imik. Tinanong namin kung ano ang nangyari pero hindi siya nagsasalita. Kinabukasan ayun na narinig namin mula sa kapitbahay na sinigawan daw siya ng unggoy ng ilang bata. May isang batang babae pa raw na napaiyak nang makita siya. Mama, aso na may tsinelas, ang sigaw daw nito habang tinuturo si Jepoy. Hindi na bago sa akin ang ganitong klase ng trato. Kami nga mag-asawa, basurero at basurera lang, madalas ding pagsarahan ng pintuan. Pero iba ito. Anak ko ang pinagtatawanan. Anak ko ang tinatawag na hindi tao. Ang sakit, gabi-gabi ay umiiyak ako habang pinupunasan ng gasgas sa tuhod ni Jepoy. Gasgas na dulot ng pambubuli. Si Jojo naman ay umiiwas. Ayaw niya siguro makita niya na nasasaktan din ako. Minsan ay tinatanong ako ni Jepoy habang kumakain kami ng lugaw. Nay, tao ba ako? Napahinto ako at hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang lakas para sumagot. Pero tinignan ko siya sa mata at mahina kong sinabi, tao ka anak. Pero hindi ka lang basta tao, mas higit ka pa. Habang tumatagal ay lalong lumalalim ang tanong sa mga mata ni Jepoy. Sa eskwelahan, kahit guro ay hindi alam kung paano siya hawakan. May mga pagkakataong pinapatawag kami at pinakikiusapan na huwag na lang papasukin ang anak namin. Pero matigas si Jojo. Hindi siya ang problema. Ang mundo lang ang hindi marunong tumanggap, ang sabi niya. Isang araw habang pauwi si Jepoy, inabangan siya ng 3 batang lalaki. Tinulak siya sa putikan, kinutya at pinagtawanan. Ano ka ba talaga? Babae o lalaki? O baka naman halimaw ka? Tama, halimaw ka. Wika ng isang bully sa anak ko sabay tawa. Kung hindi lang niligtas si Jepoy ng isang matandang basurero na madalas naming makita sa gilid ng paaralan ay baka nasaktan pa siya ng husto. Ang matanda si Mangkulas ay naging kaibigan ni Jepoy. Doon sa gilid ng paaralan sa tabi ng tambakan, tinuruan niya ang anak kong gumuhit. Sa sirang karton, ketchup at tinunaw na lapis, natuto si Jepoy na magpinta. Unang iginuhit niya ang sarili niyang mukha. Pero hindi punong-puno ng buhok. May ngiti, may araw sa likod at may nanay at tatay na yakap-yakap siya. Nang ipakita niya sa amin yon ay napaiyak pa kami ni Jojo. Samantala bukod sa pagpipinta ay tinuruan din ni Mangkulas si Jepoy na umukit sa kahoy gamit ang paite at iba pang gamit sa paglililok. Nagsimula sa simpleng ukit pero hindi nagtagal ay natuto ng husto si Jepoy sa paglililok.
Napansin namin kaagad yon ni Jojo. Pero papadudot hindi namin inisip noon na yung talento niyang yon ang makakaahon sa amin sa kahirapan. Kaya binaliwala lang namin at inayaan na lamang ang anak namin na malibang. Sa kabilang banda, isang guro ang nakakita sa mga likhang painting ni Jepoy at inalok siyang sumali sa isang art contest sa distrito. Wala kaming pambili ng gamit kaya naghukay ako sa tambakan ng sirang brush, lumang krayola, kahit sirang lipstick. Gamit ang mga yon, pininta ni Jepoy ang isang batang nakangiti kahit tinatadyakan ng mga tao. Pero sa likod niya ay may liwanag at may hawak siyang bandila na may nakasulat, "Ako ay ako." Hindi man siya nanalo ay may isang artist na napadaan sa event na humanga sa gawa ni Jepoy. Nilapitan kami at pwede ko ba siyang turuan sa studio ko sa bayan? Libre lang. Sayang ang talento niya. Napatingin ako kay Jojo. Sa unang pagkakataon ay hindi kami pinagtawanan. May isang taong naniwala sa anak namin. At sa gabing yon habang natutulog si Jepoy ay pinagmasdan ko siya. Kahit balahibuhin ang mukha niya, kahit na hindi maintindihan ng mundo ang pagkatao niya, isa lang ang malinaw sa akin, anak ko siya. At walang makakapagpabago noon. Lalong wala silang karapatang alisin sa kanya ang karapatang lumigaya. Papadudot lumipas ang maraming taon mula nang unang ipasok namin si Jepoy sa eskwelahan. Sa kabila ng mga patong-patong na panghuhusga, kinaya niya. Hindi siya tumigil, hindi siya bumigay. Sa bawat panlalait, sa bawat batong itinapon ng mundo, ipinangako niya sa sarili niyang babalik siya. Hindi para gumanti, kundi para patunayan na karapat-dapat siyang mabuhay, mahalin at igalang. Nang magbinata na si Jepoy, una kong napansin kung paanong nagiba ang kanyang anyo. Mas sumaba ang kanyang katawan, mas naging tikas ang kanyang tindig. Pero nanatiling balahibuhin ang kanyang mukha. Sa kanyang mga mata na dati puno ng lungkot ay may kakaibang ningning na ngayon ang lumulutang. Lakas ng loob. Simula nang turuan siya ni Mang Kulas ng sining ay hindi na siya huminto pa sa pagpipinta at paglililok. Sa tambakan, sa dingding ng bahay, sa punit na karton, kahit sa mga basurang plywood na hinahakot ko galing sa pier. Lahat yun ay ginawang canvas ni Jepoy. At kapag nakakakita siya ng mga itatapong kahoy ay kinukuha niya yon at ginagawa niyang muebles tulad ng upuan, tapos ay nilalagyan niya yon ng design na kadalasan ay sarili niyang mga tema. At habang pinipinta o nilililok niya ang mundong hindi siya matanggap, ay unti-unti rin niyang binubuo ang sarili niyang pagkatao. Hindi na niya tinatakpan ang mukha niya. Hindi na siya naiilang sa dalawang ari na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Bagkos ay ginagawa niya itong bahagi ng kanyang sining. Isang anyo ng protesta sa mga pamantayang hindi kailanman kinonsulta ang mga katulad niya. Isang araw habang naglalako ako ng mga bakal sa isang junk shop, may lalaking lumapit sa akin, may hawak siyang cellphone. "Kayo po ba ang nanay ni Jepoy, si Aling Masi?" tanong niya. Napaangat ako ng kilay. "Oho, bakit? May ginawa po ba ang anak ko?" Halos matagal bago siya sumagot. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay ipinakita ang isang litrato. Larawan ni Jepoy na nakaupo sa harap ng isang mural. Ang mural ay may larawan ng isang batang lalaking nakaluhod umiiyak habang pinapalo ng isang anino. Sa gilid ay may linyang nakasulat na hindi kasalanan ng maging iba. Kasalanan ng mundo ang hindi tumanggap. "Napakagaling po ng anak ninyo," sabi ng lalaki. "Isa po kong curator sa isang gallery sa Quezon City. Gusto po sana namin siyang imbitahan para sa isang youth art exhibit." Halos hindi ako makapaniwala. Umiling ako at pilit na pinipigil ang luhang gustong pumatak. "Hindi kami sanay sa ganito ang sabi ko. Nanginginig ang boses. Simulat sa pool ay puro pintas lang ang inaabot ng anak ko.
Ngayon ay sinasabi ninyong may saysay ang ginagawa niya? Tumango ang lalaki. Hindi lang po may saysay, Aling Masi. Inspirasyon siya, sabi nito sa akin. Pagka-uwi ko ay agad kong niyakap si Jepoy at hindi ko na siya pinigilan pang sumama. At mula noon ay araw-araw siyang bumabiyahe papunta ng Quezon City. Dala-dala ang kanyang backpack, pintura at mga pangarap na kahit kailan ay hindi niya tinanggap na imposible. Sa gallery ay natutunan niyang gumamit ng tunay na materyales, oil paints, acrylics, canvas, brushes na hindi putol ang buhok. At higit sa lahat ay natutunan niyang makihalubilo sa iba pang mga kabataang artist. May kapansanan man o wala, may itsura man o katulad niyang palaging tinutulak sa gilid ng lipunan. Doon niya rin nakilala si Maylin. Si Maylin ay isang dalagang naka-wheelchair, paralisado mula bewang, bababa dulot ng aksidente sa pagkabata. Siya ay tahimik, mapagmasid at may mga matang hindi nangangailangan ng salita para magsalita. Isa rin siyang pintor pero hindi tulad ni Jepoy, mas sanay siyang gumuhit ng mga imahe ng kapayapaan. Mga ibon, ulap at ilog na may bahagharning nakasabit sa dulo. Unang beses silang nagkakilala, kapwa sila tahimik. Pero makikita mong may nag-uusap sa pagitan nila. Parang dalawang kaluluwang parehong pagod. Parehong gutom sa pag-unawa. Parehong sugatan. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo silang nagkakalapit. Hindi sila nag-iibigan sa paraang ng karaniwan. Walang harutang holding hands. Walang kilig na nakikita sa mga teleserye. Ang kanila ay dahan-dahan, tahimik, matatag at totoo. Isang gabi ay nadatnang ko silang magkasama sa maliit na kubo malapit sa studio. May dalang sketchpad si Maylin at ipinakita niya kay Jepoy ang isang drawing. Larawan yon ng dalawang nilalang. Isa'y balahibuhin, isa'y nakaupo sa wheelchair. Sa gitna nila ay isang bulaklak na sumisibol mula sa basag na simento. Para saan yan? Bulong pa ni Maylin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa puso ng anak ko ng gabing yon. Pero pag uwi namin ay niyakap niya ako. Nay, sabi niya, may isang tao palang kayang mahalin ang kabuuan ko. Kahit yung bahaging ni ako ay hirap tanggapin noon. Lumipas ang ilang buwan ay naging opisyal ang exhibit ni Jepoy. Hindi na lang siya kalahok, siya na mismo ang tampok. Ang kanyang mga obra ay ginawang koleksyon na pinamagatang We Belong. Doon niya ipininta ang mga mukha ng mga itinuring na hindi normal. Isang batang may cleft palate na nakangiti. Isang lalaking may vitiligo na yumayakap sa sarili. Isang batang kalbo na umiiyak habang hawak ang salamin at syempre hindi nawala ang sariling imahe ni Jepoy. Balahibuhin pa, may ngiti pa rin at may hawak na larawan ng kanyang mga magulang. Maraming humanga at maraming napaluha at maraming nagpahayag ng inspirasyon. Pero sa likod ng lahat alam kong hindi pa rin tapos ang laban kasi kahit maraming pumapalakpak ay may ilan pa rin nang babatikos. Ilan sa mga narinig kong komento laban sa aking anak ay ginagamit lang niya ang itsura niya para sumikat. Hindi yan art, awa lang ang pinuhunan. Pabida ang abnormal. Lahat ng yan papadudot ay nakita at narinig ko at higit sa lahat ay naramdaman ko ang sakit ng anak ko habang binabasa niya ang mga komento. Pero hindi siya bumigay at ipinakita niya sa akin ang isang bagong obra. Isang puso na may mga tinik pero patuloy pa ring tumitibok. Sa ilalim ay may nakasulat. Hindi ako perpekto pero ako'y totoo. Samantala nagkaroon si Jepoy ng munting gallery sa Navotas. Gawa pa rin sa tagpi-tagping materyales. Pero punong-puno ng kulay. Si Maylin kasama namin si Mangkulas kahit matanda na ay lagi nakaupo sa gilid para magkwento. At si Jepoy araw-araw ay nagtuturo sa mga batang ayaw pumasok sa eskwela dahil tinutukso. Dito walang tukso, walang pintas. Dito lahat ng anyo, lahat ng kasarian, lahat ng katauhan ay tinatanggap. Natatandaan ko pa noon may isang TV show ang nag-feature sa buhay ni Jepoy.
Sa huling bahagi ng isang panayam kay Jepoy sa TV, tinanong siya ng host, kung may isang mensahe kang gustong iparating sa mundo, ano yon? Tumingin siya sa kamera, ngumiti at sinabing wala akong ginustong maging kakaiba. Pero minahal ko ang sarili ko kahit pinandidirihan ng iba. At kung ako ang binansagang hindi normal ay kayang magmahal ng buo, bakit ikaw na normal daw, ay hindi mo kayang tumanggap ng iba? At doon ko napagtanto na hindi lang basta anak ang pinalaki ko. Isa siyang revolusyon, isang sining na humihinga, isang pag-ibig na walang kailangang ipaliwanag. Mula nang maisama sa exhibit ang mga likha ni Jepoy ay tila unti-unting nagbago ang ikot ng mundo sa paligid niya. Hindi ito naging madali bagamat may mga sumuporta ay marami pa ring mga nagdududa. Pero para kay Jepoy ay sapat na ang katotohanang may isang espasyong bukas para sa kanyang sining at higit sa lahat ay para sa kanyang pagkatao. Dahil sa tagumpay ng unang exhibit ay maraming gallery ang nag-alok na i-feature ang mga obra niya. At dito na rin nagsimulang umangat ang aming buhay. Dahil yung mga paintings and sculptures niya marami ang gustong bumili. Kinomisyon na rin siya ng mga mayayaman na gawan sila ni Jepoy ng painting o di kaya ay ribulto. Lumaki ang kita ni Jepoy hanggang sa yun na nga, yung tirahan naming barong-barong ay naging 2 palapag na apartment. Nakabili din kami ng sariling jeep at sasakyan. At nakakapagnegosyo kami ni Jojo ng bigasan na lalong umasenso dahil sa popularidad ni Jepoy sa aming lugar. Isang araw ay dumating ang liham mula sa isang kilalang art foundation sa Italy. Inimbitahan si Jepoy upang maging bahagi ng isang international art camp. Isang programang tatagal ng 1 buwan kung saan ang mga kabataang artist mula sa iba't ibang bansa ay magsasama-sama upang lumikha ng sining na may tema ng pagkakaiba at pagtanggap. Nang mabasa ito ni Jepoy ay tila natigilan siya, hindi dahil sa takot na hindi niya kaya, kundi sa takot na baka hindi pa siya handang iwan ang tahanan, sina Maylin at ang bagong mundong kanyang itinayo. Ano sa tingin mo, Nay? Tanong niya sa akin habang nakaupo kami sa tapat ng gallery. Minamasdan ng mga batang estudyanteng tinuturuan niya. Tingin ko, sagot ko habang pinagmamasdan ng langit. Panahon na, anak, para makita mo rin kung anong kulay meron sa labas ng lugar natin. Tahimik lamang siya. Maya-maya'y niyakap niya ako at saka tumango. Dumating ang araw ng pag-alis niya. Buong barangay ang naghatid sa kanya sa airport. Si Maylin tahimik lang habang hawak ang kamay ni Jepoy. Wala silang sinabi pero ramdam mong mahirap ang paghihiwalay. Sa unang pagkakataon ay iiwan ni Jepoy ang lahat ng pamilyar sa kanya. Sa unang pagkakataon ay haharap siya sa mundo. Hindi bilang tagatanggap ng awa, kundi bilang kinatawa ng sining at katotohanan. Pagdating naman sa Italy ay maraming bagay ang bumungad sa kanya. Mga gusaling halos abot langit, mga artist na may kanya-kanyang estilo at kwento. At isang wika ng sining na hindi nangangailangan ng salita. Agad na tinawagan kami ni Jepoy para ikwento sa amin ang ganda ng bansang Italia. Siyempre kami ni Jojo ay sobrang proud sa anak namin. Pagkatapos noon ay may sinend siyang photo kasama ang iba't ibang mga artist mula sa iba't ibang bansa. At sa gitna nila ay nakatayo si Jepoy, isang bala-hibuhing binatang may 2 kasarian. Nang armas ay pintura at tapang. Siyempre natuwa kami ni Jojo at lalong naging proud sa aming anak. Samantala, ang kwento pa ni Jepoy sa amin ay hindi naging madali ang unang araw. Ilang beses siyang tinitigan, ilang beses siyang tinanong kung bakit ganon ang itsura niya. Ngunit sa halip na magtago, tinuruan siya ng mga kararasang ito na mas yakapin pa ang kanyang pagkakaiba. Sa bawat gabing tahimik sa dorm, gumuguhit siya ng mga larawang nagpapakita ng mga hindi napapansin. Isang bulag na umaawit sa ilalim ng tulay. Isang batang kalye na yakap-yakap ang sariling anino.
at isang mukhang pinunit ng lipunan, pero muling pinagdikit ng pag-asa. Dahil sa husay niya ay naging tampok si Jepoy sa huling araw ng art camp. Ang kanyang likha, isang 8 by 10 feet na mural, ay nilagay sa gitna ng art plaza. Sa mural, ipinenta niya ang kanyang sariling imahe na nakatayo sa gitna ng iba't ibang mukha. Puti, itim, dilaw, bakla, tomboy, may kapansanan at may peklat sa puso. Sa ibabaw ng imahe ay may nakasulat na mga salitang isinulat niya gamit ang sariling dugo at pintura. Ang pagkakaiba ay hindi kahinaan. Ito'y lakas na pinili ng langit. Pagbalik niya ng Pilipinas ay sinalubong siya ng mga taong dati tumatawang, ngayon ay kumakaway. May mga batang lumapit at nagsabing, "Kuya, gusto ko rin pong magpinta ng sarili ko." At sa bawat salita ng paghanga ay unti-unting nahuhulog ang mga pader ng panghuhusga na dati itinatayo sa pagitan niya at ng lipunan. Sa kabilang banda ay hindi namin inaasahan na isang araw, dalawa pang magandang balita ang dadalhin ni Jepoy sa bahay. Una, isang medical result na nagpapatunay na isa talaga siyang tunay na biological male kahit pa na dalawa ang kanyang kasarian. Pangalawa ay sinagot na rin siya ni Maylin at magkarelasyon na silang dalawa. Siyempre buo ang suporta namin kina Jepoy at Maylin. Hanggang sa isang taon ang lumipas, nagpakasal na rin ang dalawa. At kahit na may physical disability si Maylin ay nabigyan niya ng normal na anak na lalaki si Jepoy. Oo, isang normal na sanggol at hindi balbunin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na sa buhay sina Jepoy at Maylin at nauna silang tumira sa Paete, Laguna. Isang taon nang lumipas ay nagpasya na rin kami ni Jojo na samahan sila at eto nga kami ngayon, sama-sama pa rin kami. Kapag hindi busy si Jepoy ay katulong namin siya sa aming bigasan na itinayo namin dito sa Paete, habang si Maylin naman at ako ay nagtutulong sa isa pa naming negosyo, ang pagtitinda ng mga furniture, sculptures at iba pang gamit at dekorasyon sa bahay na si Jepoy mismo ang gumawa. Papadudot, sana po ay kapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ng kwento namin na ibinahagi ko sa inyo. Ang pag-asenso ay hindi yan nakadepende sa itsura at pisikal na anyo ng isang tao, kundi sa kanyang determinasyon, diskarte at tapang na harapin ang buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Muli ay magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Masi. Maraming salamat, Masi, sa pagbabahagi mo ng iyong kwentong puno ng inspirasyon. Ang kwento ni Jepoy ay patunay lamang na ang pag-unlad ay hindi lang nakadepende sa kung ano ang itsura o anyo ng isang tao. May kapansanan ka man o wala, basta matatag ang iyong kalooban, may eagerness at katulad ng sinabi ni Aling Masi na may determinasyon at diskarte ay kayang umasenso sa buhay. Samantala'y huwag din nating silang ituring na kakaiba o pandirihan dahil sa kanilang sakit. Alalahanin nating walang may gustong magkaroon ng ganong klaseng pagsubok. Ang Diyos mismo ang nagbigay noon sa kanila. Hindi para sila'y hamakin kundi para gabayan at tulungan. Hindi lang sila kundi lahat tayo na ma-realize na ang pag-asenso ay nagsisimula sa matinding pagsubok. Na kapag nalampasan mo ay hindi lang kaginhawahan ang dating kundi kasiyahan. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.